Magandang araw, future LPTs. Sa video na ito ay tatalakayin ko sa inyo ang modelong speaking na Delheim. Ano nga ba ang modelong speaking na Delheims? Ito ay isang modelo na may kaugnayan sa pag-aanalisa o pagsusuri ng mga diskurso sa loob ng isang kontekstong kultural. Ang speaking ay merong iba't ibang component. Ang una ay setting o scene, participants, ends, act sequence, keys, instrumentalities, norms, at genre. So, hayaan ninyo na isa-isahin ko itong component ng speaking ni Delheims o ng speaking bilang modelo. Ang una ay setting o scene. Ano ba ang sinasabi o ano ba ang ibig sabihin nitong setting sa speaking? Ito ay tumutukoy sa lugar o sitwasyon kung saan nagaganap ang pag-uusap o ang isang diskurso. Sumasagot ito sa tanong na saan nag-uusap. Halimbawa, kung ang dalawang tao ba na kabilang sa isang diskurso ay nag-uusap sa coffee shop, sila ba ay nasa stage, sila ba ay nasa paaralan. So malinaw na yung setting ay tumutugon kung saan nagaganap ang diskurso. Ikalawa ay ang participants. Ang participants ay tumutukoy sa kalahok. Sino-sino ba yung bahagi ng isang diskurso? Ibig sabihin, sumasagot ito sa kung sino ang kausap. Meron ba tayo ditong audience dito sa ating pag-uusap? Maaari din silang kabilang sa participants ng ating dialogo o ng ating diskurso. Ikatlo ay ang ends. Sinasabi sa ends na ito ay tumutukoy sa layunin ng pag-uusap. Pag sinabi nating layunin, ano ba yung goal ng pag-uusap? Ang ends ay sumasagot sa ano ang layunin sa pag-uusap. The purpose of the conversation. So bakit ba sila nag-uusap? Ang isang individual ba o ang isang taong kausap ay nangungumbinsi, nagsusori o dili kaya naman ay nagbibigay impormasyon. So iyong mga iyon ang maaaring layunin ng isang diskurso o ng isang dialogo. Ang sumunod ay ang act sequence. Dito sa act sequence ay tumutukoy sa takbo ng usapan o sumasagot sa tanong na paano ang takbo ng isang pag-uusap. Ibig sabihin, ano ba yung pagkakasunod-sunod ng dialogo? Paano ba 'to nagsimula? Nasaan ba yung kalagitnaan at nasaan ba yung katapusan ng isang dialogo na maaari nating mapansin sa mga sinyales? Dapat din dito sa act sequence bilang isang kausap o bahagi ng isang dialogo ay marunong tayong makinig o maghintay ng panahon ng ating pagsasalita. Sumunod naman ay ang kiss. Pag sinabi nating kiss, ito ay tumutukoy sa tono ng wika. Maaari kasi itong formal o di formal. So sabi nga, sumasagot ito kung formal ba o di formal ang naging pag-uusap. Dahil kung formal, syempre gumagamit tayo madalas ng mga academic language. Pag hindi formal naman, edi ito yung ating mga wika na kinasanayan, maaaring sa bahay, kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating mga kaibigan. Sumunod naman ay ang instrumentalities. Pag sinabi nating instrumentalities, ito ay tumutukoy sa gamit upang maisakatuparan ang isang diskurso. Tandaan, ito ay tumutukoy sa gamit. Ano ba yung gamit? Para maisakatuparan yung diskurso. Ito ay sumasagot sa tanong na ano ang medium ng pag-uusap. Ibig sabihin, ano yung mga kasangkapan na ginagamit sa pakikipag-usap? Are you speaking through the phone? 'Di ba? Maaaring isa yung maging tanong pagdating dito sa component na instrumentality. So marami tayong maaaring kagamitan upang makalikha o upang makapagpadaloy ng isang diskurso sa ating taong kausap. Tulad ngayon, sa ating panahon, gumagamit tayo ng e-messaging or electronic messaging. So, ang electronic messaging ay maaaring isang kasangkapan na ginagamit natin sa pakikipagdiskurso.
Sumunod ay ang norm. So ito ay tumutukoy sa topic, sa topic ng isang diskurso. Sumasagot ito sa tanong na ano ang paksa? Ano ang paksa ng usapan? So dapat malinaw sa atin kung ano ba yung paksa ng isang usapan para magkaroon tayo ng response o mahusay na response, relevant na respond sa ating o response sa ating usap. At ang panghuli ay ang genera. Ito ay tumutukoy sa uri ng akto ng tagapagsalita. Nagsasalaysay ba o nakikipagtalo? Maaring naglalarawan ba yung nag-uusap o sila ba ay nagpapaliwanag? So, mahalaga itong malaman upang matukoy din ng taong kausap kung paano siya magre-react sa kanyang taong kausap. So, ito yung speaking ni Delheim. Sana ay nakatulong ang video. Maraming salamat po. So, kung ito ay naging kapaki-pakinabang, huwag po natin kalimutan ang mag-subscribe at i-share sa mga taong nais pa nating tulungan. God bless po!